Hinay-hinay po sa pagdadala ng mga baril at matatalim na bagay. Dahil sa pagsapit po ng Enero 12, patutupad ng COMELEC ang gun ban kasabay ng pagpasok ng election period. Samantala, yung mga poster naman, mga kandidato sa public places, kailangan nilang tanggalin 2 araw bagong pagpasok ng campaign period. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Makikita ang mga billboard ng senatorial aspirant na ito na nakapaskil sa overpass o footbridge sa bahagi ng Quezon City. Ang billboard, back-to-back pang makikita sa footbridge. Sabi ng Commission on Elections sa COMELEC, bawal ito kapag sumapit na ang campaign period sa February 11 para sa national positions, March 28 naman sa local positions. Sa oras na papasok na ang campaign period, ang mga kandidato kailangan na nilang sumunod sa mga polisiya o patakaran ng komisyon sa pangangampanya kung ayaw nilang ma-DQ. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ipinagbabawal nila ang paglalagay ng mga tarpaulin, posters at billboard ng mga kandidato sa mga pampublikong lugar, sa mga tulay, palengke at iba pa. 2 araw bago po dumating ang campaign period para sa kanila, kinakailangan tanggalin nila yung lahat ng mga naglalaki ngayon because that will be a ground to disqualify them kung hindi. Sa January 12, magsisimula na ang election period. Ang komisyon magpapatupad na ng gun ban sa buong Pilipinas para matiyak ang mapayapang halalan. Siyempre, hindi ka pwede magdala ng kahit anong dangerous weapons outside of residence na walang kaungkulang exemption mula sa Commission on Election. Kahit pa nga, meron kang lisensya o kaya yung permit to carry outside of residence, lahat ng yan suspended pagdating ng Enero 12. Ang ilan lang na exempted sa gun ban ay ang mga miyembro ng AFP at PNP na naka-duty, mga mahistrado, mga piskal, mga department secretary, mga undersecretary at mga assistant secretary. Sa mga hindi exempted pero gusto magkaroon ng exemption, kailangang mag-apply sa COMELEC. Kumpletohin lamang po. In just a matter of 3 days, we will release to you the exemption authority nyo. Basta kumpleto ang lahat ng dokumento. Tuloy-tuloy na ang COMELEC sa pag-iimprinta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon. Isa pa sa mga nasa pinal na balota para sa pagkasenador ay si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. May mga bali-balita na kumakalat daw sa social media na nag-withdraw ito ng kanyang kandidatura, bagay na pinabulaanan ni Chairman Garcia. Kasi hodang may isang kandidato raw ang nag-withdraw at sinasabing ako ang nagko-confirm, ay hindi po totoo yun, fake news po yun, sapagkat yun po ay noong 2022 election siya nag-withdraw at hindi po siya nag-withdraw ngayon 2025. Samantala hanggang ngayon naman ay wala pang inilalabas na desisyon ang COMELEC Anbank hinggil sa motion for reconsideration ni Marikina Mayor Marcy Teodoro para sa kanselasyon ng kanyang COC sa pagkakongresista sa Marikina. Hanggat nakabinbin ang apela nito sa COMELEC ay mananatili ang pangalan nito sa listahan o balota. Lahat po ng kandidato na maaari nagkaroon ng desisyon ng COMELEC Division at kinakancel ng kanilang candidacy o sila ay dinidisqualify hanggat ang kanilang kaso ay nakaapila sa pamamagitan ng motion for reconsideration, hindi pinal ang desisyon and therefore kung dumating sa punto na nag-iimprenta na ang COMELEC ng balota at wala pang disposisyon sa kanyang kaso ng NBank ng COMELEC, ay mananatili ang pangalan sa listahan sapagkat technically siya ay kandidato pa rin. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.